Good morning mga Kabi-TV. Pag-usapan natin ang mga maiinit na issue at trending na balita dyan sa Pilipinas. Mga Kabi-TV, grabe po Grabe ang pagmamahal sa ating Vice President. Kahit na dinudurog at niyuyurakan ang ating Vice President sa bagong inilabas na trust rating survey, lalo pong tumaas ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino sa ating Vice Presidente. Kahit na anong paninira ng administrasyon na to ang ginagawa, hindi po naaapektuhan. Bagkus, lalo pa pong minamahal ng sambayan ng Pilipino ang ating Vice President. At alam niyo po ba kung sino ang pinakadahilan nito? Wala na pong iba kundi ang mga pengkyawa, ang mga tangalista, at lalong-lalo na itong si Auntie Claire, na kung saan pinagmumura noong pumunta siya sa Canada. Yan po, pasalamat po tayo sa mga yan. Kasi kahit anong effort nila na siraan si VP Sara, ay mulat na po ang sambayan ng Pilipino. Nakita nyo naman po, anong trust rating ng ating Pangulo? Negative 27. First time in the history. Kung si Pangulong Duterte noon, bago umalis at bumaba sa kanyang pwesto, natapos yung kanyang termino, ay nasa 80+% pa ang trust rating na binigay ng sambayan ng Pilipino. Samantalang itong si BBM, negative 27. First time in the history of in the Philippines na presidenteng nakakuha ng negative 27. Pag-usapan po natin mga Kabi-TV, itong NBI agent na si Kalilong. Ayon nga po kay Attorney Vic Rodriguez, pagkapanood ko po sa inyo ang kanyang video at ang kanyang mga natuklasan dito sa NBI agent na si Kalilong, na marami pala tong kinakaharap na reklamo at may mga nakasampang kaso sa ombudsman. Panoorin po natin ang video ni Attorney Vic Rodriguez at para malaman po natin lahat kung gaano kawalang hiya din pala tong NBI agent na to, na sinasabing expert daw na nag-training ng 2 linggo. Hindi nga natin alam mga Kabi-TV, yung bawat isang araw niya, ito ba yung 8 oras na pagtitraining o baka 1 oras, 2 oras o 3 oras lang ang bawat isang araw sa loob ng 1 linggo. So hindi ko na patatagalin mga Kabi-TV, panoorin natin at pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Rodriguez tungkol dito kay NBI agent Kalilong. Itong si Agent John Mark S. Kalilong, yung nagpanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso, pati Article 171, falsification by public officer, employee or notary or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito mabigat. Violation of Article 294, Paragraph 5, robbery, extortion, no? And Article 308, theft, pagnanakaw. Ito po'y lahat nasa ilalim ng ating revised penal code at Section 4 of Republic Act number 7438. Para lang alam ninyo, yung pagkatao nitong nagpapanggap, nagkaroon ng 2 linggo. 2 linggo na seminar o 2 linggong pag-aaral, ni baka nga hindi 8 hours a day yung 2 linggong yun eh. Pinapalusot na siya ay isang eksperto. Nandito yung kanyang kaso. Final ito February 27, 2026. May file ito February 27, 2026 at 3 p.m. 3:52 p.m. No, malinaw 'yan.
na-receive ito sa Office of the Ombudsman Assistance Center sa Pasay base sa impormasyon na ipinarating sa atin. Ano? Baka alam nyo na rin to, pero para malinaw, sino ba yung star witness ng prosecution na kanilang iniharap sa impeachment court? It's a total waste of time. Presenting him to be an expert na hindi naman pala. Tapos, hindi binanggit dito na meron pala siyang kinaharap na kaso at meron pang hiling na ilagay siya for preventive suspension. No, ang kaso niya ay hindi biro-biro. Arbitrary detention, delaying release, search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister, perjury, robbery, extortion, theft, pagnanakaw. Mabigat ang kaso nito. It goes into the very character of the person presented to be an expert witness. Ano, na gustong palusutin na siya ay eksperto at yung kanyang testimonya kahapon ay nagkabutas-butas na. Wasak ang prosecution sa sarili nilang opensa. Yan ang naganap sa unang linggo ng pagdinig dito sa huwad na impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Malinaw dyan. No person shall be penalized, convicted, or be held liable on the basis of the guesses, speculation, or split, guesses at speculation ng mga tao na nagpapalaganap ng mga testimonyang wala namang basihan. Ayun na nga po mga ka-BTV, napakinggan na natin at napanood na po natin ang pahayag nitong si Atty. Vicky Rodriguez. Ayon nga dito sa kredibilidad ng witness na si FBI Agent Calilong. Kung makikita nyo po mga ka-BTV, ang dami po palang kaso nito. At ngayon lang po, isinampa ang kaso nitong si Calilong mga ka-BTV. Ngayon lang pong buwan na to. Ang nakikita ko po dito mga ka-BTV, bakit ito ang ginawa ang witness ng prosecution ay mayroon na naman po itong kapalit mga ka-BTV. May kapalit na naman po ito. At siyempre po, wala pong ibang kapalit yan. Na once na nag-testify siya, ang kapalit po nito ay mawawala ang kanyang mga nakasampang kaso. Yan naman po ang gawain ng administrasyon ngayon mga ka-BTV. Na once na may kaso ka, kailangan pumayag ka sa gusto nila. Ngayong panahon po mga ka-BTV, ganyan po ang kalakaran sa administrasyon na to. Na once na mayroon kang kaso at kailangan nila ng testigo or kailangan nila ng pabor, makikipag-deal sila sa inyo at kakausapin ka na gawin mo to, at pag ginawa mo to, absuelto ka na sa lahat ng iyong kaso. Ganon ang ginagawa, especially itong ombudsman, dahil weaponized po itong ombudsman na to. Siya po ang napag-utusan ni BBM na di umano'y bangag, sabi ng kanyang kapatid, na gawin ito. At kung makikita nyo nga po doon sa nakaraang hearing, doon sa pangatlong araw, nadulas po itong si Calilong mga ka-BTV. Nung tinanong po siya ni Atty. CJ kung sino ang nag-uutos. At nasabi niya nga po na above DOJ, mas mataas pa sa DOJ ang nag-utos. Tapos nung inulit ni Atty. CJ, abay ang attorney nitong si Calilong na si Kaligot, walang tigil sa kaka-interrupt kay Atty. CJ. Halatang pati si Kaligot ay takot na magkamali ang kanyang witness. Kaya wala po talaga. Wala na pong mangyayari sa Pilipinas pag hinayaan po natin ang administrasyon ni BBM na di umano'y bangag. Sabi ni Senator Amy Marcos, wala na po.
hanggang maghirap ng maghirap lalo ang mga Pilipino nito. Hanggang dito na lang po mga ka-BTV ang ating reaction video. Always remember po, God is good all the time. God bless us all. BTV React is now signing off. Bye-bye. Thank you so much. BTV friends, please subscribe, like, comment and share.